Nananatiling tulala sina Makoto at Haiji daw sa harap ng holographic screen, habang nakatitig sa hindi kapani-paniwalang data na nasa harap nila. Tumingin si Makoto sa kanyang subordinate at itinanong kung nauunawaan na ba nito ang gulat na naramdaman niya kanina tungkol sa background ng recruit. Nanginginig si Haiji daw habang binabasa ang teksto, hindi makapaniwalang 21 years old pa lamang si Lu Sheng ngunit naabot na nito ang level 11. Tuluyan na siyang nawalan ng poise at napasigaw sa gulat, itinatanong kung paanong ang isang napakabata ay nagtataglay ng ganoon katinding kapangyarihan. Napabalik tanaw siya sa kanyang sariling nakaraan, naalaala niyang nasa 200 years old na siya nang maabot ang level 11, na nagpapakita ng nakatatakot na agwat sa pagitan niya at ni Lu Sheng. Inisip ni Haiji daw ang mga pamantayan ng 100 Great Star Sectors, karaniwan ang itinuturing na isang malaking talento ang pag-abot sa level 11 bago mag 500 years old. Napagtanto niya na ang makagawa nito bago mag 100 years old ay napakabihira, parang paghahanap ng isang butil ng buhangin sa gitna ng napakalawak na universo. Sa lalim ng kanyang pag-iisip, napahawak sa baba si Haiji daw, nahihirapang unawain ang pag-iral ng isang tulad ni Lu Sheng. Nagbigay ng paghahambing si Haiji daw. Binanggit niya si Anya Turing, isang tanyag na figure na kilala bilang pinakatalentadong nilalang sa battlefield, na mayroong isang immortal level extraordinary physique. Bilang tagapagmana ng Turing family, hawak ni Anya ang pinakamataas na katayuan sa mga sectors at naabot ang level 11 sa edad na 40. Ipinaliwanag ni Makoto na ang isang prodigy na tulad ni Anya ay itinuturing na pinaka-promising na kandidato sa kasaysayan upang maabot ang level 15 at maging Lord of the Star System. Ngunit isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa mukha ni Makoto habang tumitingin sa kalangitan. Binalingan niya si Haiji daw at sinabing kahit ang maalamat na si Anya ay nagmumukhang mahina kumpara sa binatang nasa harap nila ngayon. Habang nakatingin sa nagliliyab na Blue Cocoon, napatunayan ni Makoto na si Lu Sheng ay mayroong extraordinary body at immortal level talent na mas malakas pa kaysa sa pinakadakilang henyo ng galaksiya. Patuloy sa pagsigaw si Haiji daw sa pagkamangha, sinasabing naabot ni Lu Sheng ang level 11 ng mas maaga ng 20 years kaysa sa tanyag na prodigy na si Anya, ibig sabihin, mas mataas pa ang tsansa nitong magtagumpay. Hawak ni Makoto ang kumikinang na Cocoon habang nakatitig sa kanya si Haiji daw, ramdam ang bigat ng kanilang natuklasan. Isang malapad at kumpiyansang ngisi ang gumuhit sa mukha ni Makoto. Hinuha niya na ang titulong number 1 genius ng Great Star Sector at ang magiging posisyon bilang Star System Lord ay malapit nang magkaroon ng bagong may-ari. Ipinagmalaki pa niya na ang kahangahangang taong ito ay kabilang sa kanilang sariling Star Sector. Gayunpaman, ang gulat ni Haiji daw ay napalitan ng kawalang paniwala. Napasigaw siya sa Great Governor, itinatanong kung paanong naging posible na tumalon ang isang tao mula level 11 patungong level 13 sa loob lamang ng 2 buwan. Kalmadong tumingin si Makoto at sinabi kay Haiji daw na posible ito. Pinaalalahanan siyang huwag kalimutan ang isang partikular na phenomenon. Tinamaan ng matinding realisasyon si Haiji daw. Namutla siya sa panik habang nauutol na itinatanong sa Great Governor kung iyon nga ba ang nangyayari. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ang asul na Cocoon na nakalutang sa kalawakan ay nagsimulang mag-vibrate ng napakatindi. Ang enerhiyang nagmumula sa nanginginig na Cocoon ay napakalakas kaya ang mga kalapit na recruit ay tumalsik dahil sa pressure, nagsisisigaw habang pilit na tumatayo. Parehong napatingin sina Haiji daw at ang dambuhalang si Makoto nang may purong gulat habang pinapanood ang kaganapan. Napasigaw sa pagkamangha si Haiji daw, nanlalaki ang mga mata habang nakikita ang di mabilang na rivers of laws na lumilitaw. Hindi siya makapaniwala sa dambuhalang dami ng cosmic laws na sabay-sabay na nagpapakita. Tuwang-tuwang tumingin si Makoto kay Haiji daw, kinukumpirmang tama ang hinala ng kanyang subordinate. Habang hawak ang nagliliyab na Cocoon, humagalpak ng tawa ang 8 brasong higanti, totoong level 11 pa lang ang nasa loob ngunit natutunan na nito ang Law of Thunder. Inisip niya ang potensyal ni Lu Sheng, naniniwala siyang malapit na silang magtanggap ng isang henyo na ang talento ay higit pa sa Turing family, isang tunay na monster na yayanig sa kalangitan. Kinakabahang nanunood si Haiji daw, napalunok habang napagtatanto na ang napakaraming rivers of laws na dumadaloy sa loob ng Cocoon ay patunay na si Lu Sheng ay kasalukuyang umaakyat patungong level 12.
Naging seryoso ang ekspresyon ni Makoto habang iniisip ang kahulugan nito. Nalaala niya ang imposible nitong nagawa. Matapos matutunan ang Law of Thunder sa level 11 pa lang, matagumpay na napatay ni Lu Sheng ang isang level 13 alien beast general. Napangiti ng pilit si Haiji Dao. Inisip niya na bagamat tila imposible itong paniwalaan, ang makita itong nangyayari sa harap mismo ng kanilang mga mata ay pumupuwersa sa kanilang tanggapin ang kahanga-hangang katotohanan ito. Biglang umikot ng marahas ang Cocoon, naglalabas ng matinding enerhiya. Sa loob ng energy shell, nakalutang si Lu Sheng sa posisyong fetal, pinalilibutan ng naglalagutok na kidlat. Napangiwi siya sa sakit sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Napagtanto niya na ang paggamit ng kanyang Red Giant form ay sagad na sa limitasyong kaya ng kanyang katawan sa kanyang martial god state. Alam niyang sa sandaling ginamit niya ang kapangyarihan ng Law of Thunder, ang maseselang balanse ay nabasag, na naging sanhi ng agarang pag-collapse ng kanyang katawan sa ilalim ng matinding pressure. Gayunpaman, nakakita siya ng pag-asa, sa kabutihang palad, mayroon siyang 330,000 immortal cells upang kumpunihin ang pinsala. Nakameditate si Lu Sheng habang magkadikit ang kanyang mga palad. Alam niya na ang kanyang immortal cells ang nagligtas sa kanyang buhay, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong bumuo ng isang bagong katawan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang kamay, napagtanto niya na hindi pa tapos ang proseso. Sa loob niya, isang komplikadong pagbabago ang nagaganap. Nagpasya siya na ang kanyang bagong anyo ay tatawaging Supreme Immortal Martial Body. Dahil sa pag-cultivate niya ng Mystic Treasure Record, ang mga True Tao inscriptions na nakaukit sa kanyang mga buto at laman ay nagsimulang gumana, dahilan upang maging mas matibay ang kanyang katawan kaysa dati. Kahit na mayroon siyang upgrade na ito, lumulutang si Lu Sheng sa gitna ng Starry Void at inaming hindi pa siya lubos na nakaka-recover. Napansin niya na kaya lamang niyang panatilihin ang isang mixed state, kalahating energy body at kalahating physical body. Biglang tumalas ang tingin sa kanyang mga mata nang mahanap niya ang problema. Ang cosmic energy mula sa Law of Thunder ay masyadong malaki para sa kanyang kasalukuyang katawan. Dahil walang mapuntahan ang dambuhalang kapangyarihang ito, bumubuhos ito ng buo sa loob niya. Tinitiis ni Lu Sheng ang isang masakit na siklo kung saan ang kanyang katawan ay patuloy na nawawasak, nadudurog, at muling pinagigaling ng purong enerhiya. Bigla, sa gitna ng sakit, napansin ng kanyang matalas na mga mata ang isang mahalagang bagay. Nakakita siya ng 3 dambuhalang pinagmumulan ng kapangyarihan na lumilitaw sa void sa paligid niya, isang umiikot na purple vortex, isang nagbabagang golden sun, at isang naglalagutok na blue sphere ng lightning. Kinilala ni Lu Sheng ang mga puwersang ito bilang ang Red Giant, ang Thunder Giant, at ang White Star of the Immortal Tao. Pinag-iisipan niya kung paano niya pagsasamahin ang 3 fighting forces na ito sa iisang kapangyarihan. Taglay ang matinding determinasyon, nalaman niyang iisa lamang ang paraan. Nagpasya siya na upang mabuhay at mag-evolve, kailangan niyang basagin ang kanyang mga limitasyon ngayon din. Naglalabas ng mistulang ghostly energy, tiningnan ni Lu Sheng ang kanyang mga kamay. Batid niya na ang paggamit ng Law of Thunder ay nagpabilis sa kanyang landas bilang isang immortal martial artist, ngunit tumama siya sa isang pader na nangangailangan ng panibagong limit break. Hinarap niya ang 3 higanteng puwersa na nakapalibot sa kanya, ang Purple Thunder, ang Golden Fire, at ang Blue Eyes, at napagtanto na ang tanging paraan upang mahawakan ang mga ito ay ang putulin ang mga tanikala ng kanyang kasalukuyang antas. Sa isang mapangahas na kilos, inabot ni Lu Sheng at pinili ang Immortal Tao upang simulan ang fusion. Marahas niyang hinablot ang isang bahid ng asul na enerhiya at direktang ibinaon ito sa kanyang dibdib. Agaran ang naging reaksyon nito. Tiningnan niya ang kanyang kamay na ngayon ay mukhang isang starry galaxy, naramdaman niya ang kanyang internal golden core na sumanib sa kanyang mga immortal cells, na naging sanhi upang dumami ang mga ito sa isang nakatatakot na bilis. Umungal si Lu Sheng habang ang kanyang kapangyarihan ay sumasabog ng walang kontrol. Ang bilang ng kanyang cells ay mabilis na umakyat mula sa 300,000 patungong 500,000, hanggang sa umabot ito sa nakahihilong 1 million. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa kulay dilaw habang tinatamaan siya ng isang biglaang pag-unawa, nakakamit ang isang malinaw na pananaw kung paano gumagana at nag-i-evolve ang mga batas ng universo. Taglay ang isang kumpiyansa at mailap na ngiti,
Tiningnan ni Lu Sheng ang cosmos at napansin na ang buong universo ay tila naging malinaw na sa kanya. Ibinaling ni Lu Sheng ang kanyang atensyon sa umiikot na purple vortex of energy at sumigaw na ang susunod na hakbang ay ang unawain ang mga batas at direktang hilahin ang kanilang kapangyarihan sa kanyang katawan. Tinaas ang kanyang nagniningning na kamay, sinimulan niyang sipsipin ang dambuhalang daloy ng enerhiya. Idineklara niya na pinagsasama niya ang 26 na martial arts na nakuha niya mula sa Spark kasama ang 12 na mayroon na siya. Lumikha ito ng nakatatakot na kabuuan na 38 rivers of laws na sabay-sabay na bumubuhos sa kanyang katawan. Matapos ang matagumpay na pagsasama ng mga batas, tumingin siya sa huli at pinaka-explosive na source ng kapangyarihan, handa nang tapusin ang fusion. Hinarap niya ang isang higanteng globo ng nagbabagang golden fire. Mabilis na tumatakbo ang mga kalkulasyon sa kanyang isipan, gamit ang lakas ng 5 million immortal cells na nagpapataas sa lakas ng isang bituin, kasama ang kanyang nag-evolve na Supreme Immortal Martial Body at ang Golden Glass Body, naisip niya kung gaano na bakat hindi ang kanyang kapangyarihan. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa kulay pula habang kinukwestiyon ang kanyang mga bagong limitasyon. Inisip niya kung kaya na ba niyang gamitin ng buo ang Red Giant form nang hindi nawawasak ang kanyang katawan. Hinulaan pa niya na baka kaya na niyang durugan ang isang level 13 expert gamit ang isang kamay lamang, nang hindi na kailangan ng Law of Thunder. Ang kaisipang ito ay nagpataas ng kanyang adrenaline. May malapad at sabik na ngisi, diretsyong sumisid si Lu Sheng sa loob ng Golden Fire habang sumisigaw na ito ang bagay na talagang inaabangan niya. Nababalot ng enerhiya ang kanyang mukha habang tumatawa ng baliw. Nagpa siyang subukan ng isang crazy fusion technique, pagpapatubo ng kidlat sa loob ng araw at banal na kapangyarihan sa loob ng Immortal Tao. Inactivate niya ang kanyang spiritual realm of the four images, naghahanda na ilabas ang isang 100 weapons martial demonstration.